ito pong mga nailulusot, no, na kontsabahan doon pa lang sa bidding process at yung rampant, inaamin nga nung isa na nanghiram siya ng lisensya kaya siya yumaman, di ba? Yung pagpapahiram po ng lisensya, Sec. Hindi pwede sa akin kasi yung subcontracting as a business model. Talagang binawal ko yon. Kung ikaw ang mananalo ng proyekto, hahanapin ko yung opisina mo na meron at meron kang gamit na dadalhin sa proyekto. Kaya yung net financial contracting capacity, tinitignan mo yung equipment, tinitignan mo yung kapitalisasyon niyan, tinitignan mo na talagang may mga engineers siya on site. Ngayon, puro subcontracting. Partihan ng katakot-takot. Kahit hindi ikaw ang gagawin mo, kukuha ka ng project dahil malakas ka kay ganito, kay ganyan. Pagdating nun, hindi na ikaw yung gagawa, isusubasta mo lang. O, sino may gustong kumuha ng project nito? Minus 30%. O, hindi na ikaw yung gagawa nun. Iba na. Pero naka 30% ka na. Opo. Yun ang tinatawag na subcontracting. Hindi pwede sa akin yung ganun subcontracting. Pero kasi nga daw ngayon, there's nothing illegal daw sa subcontracting. Nako, hindi pwede yun. Opo. Sec, kasi ngayon hindi ko lang alam ng mga nagdaan kasi ngayon, we're talking about ongoing 5,000 plus flood control projects. Yan flood control pa lang, hindi pa kasama iba pa mga proyekto. Nung panahon ninyo, paano ninyo natutukan to considering na libo-libo din po ang bilang ng mga projects na sinusubasta, binibid ng DPWH? Well, unang-una yung level of authority. Yung district engineer hanggang 50 million lang. Ngayon, yung 50 naging 150. Yung regional director, dati-dati hanggang level of authority niyan, 150 lang. Naging 400 million. So wala nang umaabot sa central. Nandiyan na lang sa region o kaya sa district ang project implementation. Diyan nagkawalaan na ng control.